Mariing itinanggi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na siya ang nasa likod ng tinaguriang polvoron video na pinapalabas na gumagamit umano ng droga ang Pangulo. Fake news lang daw ang akusasyon laban sa kanya. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ikinalungkot ni Attorney Harry Roque ang pagbaliktad ng vlogger na si Pebbles na tumestigo kontra sa kanya sa TRICOM hearing ng Kamara sa fake news kahapon. Gets niya raw ang desisyon ni Pebbles, lalo na't may pangangailangan ito at marami raw sakripisyo ang mga political vlogger sa ilalim ng Marcos administration. Kaya lang sana kung ikaw ay okay na dyan at lahat ng gusto mo ay nabibigay naman, sana wag ka na lang manira ng iba. Pero anya, iba ang simpatya sa paniniwala sa affidavit. Sa sinumpaang salaysay kasi ni Pebbles, kinwento niyang noong July 7, 2024 sa isang private dinner sa Hong Kong. Sinabi umano ni Roque na may nakuha siyang screenshot mula sa kamag-anak ng isang politiko kung saan makikitang humihit-hit ng di umano'y cocaine ang lalaking kamuka ni Pangulong Bongbong Marcos. May diskusyon daw tungkol sa pagpapakalat ng video at narinig pa raw niyang sinabi ni Roque na magaling siyang magpabagsak ng gobyerno. Sagot ni Roque, Yung aktor na presidente ang siya magpapatumba ng kanyang gobyerno mismo dahil sino ba naman ang Pilipino na nasa tamang pag-iisip na tatanggapin ng presidente ay adik. ayon pa kay Pebbles, July 20 sa isang Vancouver rally, pinakita na raw sa publiko ni Roque ang video. Nandoon daw ang isa pang pro-Duterte vlogger na si Maharlika. Tugon dito ni Roque, fake news. Pinakita ni Talaquera yung sinasabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere ang pulveronic video sa Vancouver. Nagkaroon tayo ng premiere noong July 24 dito na nga sa California, sa Long Beach. Sa araw mismo ng SONA, July 22, pinadala raw ni Roque kay Pebbles ang raw at enhanced version ng video. Ang larawang hawak daw ni Roque sa Hong Kong mula sa raw version, habang sa enhanced version, pinamukhang si PBBM ang nasa eksena. Dito na raw tumibay ang paniniwala niyang sinadyang ipakalat ito para batikusin ng Pangulo. Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag. Pinabulaanan nito ni Roque at tinawag na opinyon at hinala lang. Palabas lang din daw ang ginawang pagdinig ng House lawmakers na nagtiwala sa salaysay ng isang vlogger na una na rin nilang tinawag na fake news peddler. 2022 pa raw nang maging usap-usapan ng video na mula sa isang di pa kilalang source ni Maharlika. I think nasabi ko na ito ay malapit kay Bangag. Di ba? Kaya May matapang din na hamon si Roque sa publiko. tanungin yung mga sarili ninyo. Kung hindi si BBM yan, bakit hanggang ngayon ayaw niyang mag-hair follicle test? Thankful pa rin si Roque dahil posibleng makatulong daw ang pagdinig para mapermanente ang kanyang asylum sa Netherlands. Naghain na si Roque ng asylum application sa Netherlands kasabay na naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang buwan. Nahaharap si Roque sa contempt order mula sa Kamara at isang trafficking complaint na may kaugnayan sa Pogo dito sa Pilipinas. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.